Hey, magandang umaga po sa inyo lahat. Kumusta na po kayo? Masyado tayong inatake ng halos 2 linggong ulanan. So, salamat. At tayo po ay sama-sama ngayong umaga. At atin pong ipagpapatuloy ang series natin dito sa Colosas. Nasa chapter 3 na tayo. So, bago po yon, tayo po ay manalangin. Muli po, aming Ama, kami ay dumudulog sa inyong banal na presensya at kami po ay nagpapakumbaba at kung mayroon pa pong bahid ng kasalanan sa aming puso't isipan na hindi namin naihingi ng tawad, ay patawarin niyo po kami, Ama, upang wala pong maging hadlang sa aming pangunawa. Hayaan po ninyo na kay Kristo Jesus ay maging marapat kami sa umagang ito. Hayaan po ninyo, aming Ama, na sa patnubay ng banal na Espiritu ay maintindihan po namin ang aming tatalakayin ngayong umaga. Hayaan po ninyo na sa lahat ng makikinig at sa inyong lingkod ay samahan niyo po kami na hayaan po ninyo sa bawat isa na magnilay-nilay sa kanilang pakikinig batay sa kalagayan namin sa inyong harapan. Hayaan po ninyo na sa pamamagitan ng inyong salita ay matuto kami, hindi lamang matuto, kundi ito ay mailapat namin sa aming buhay araw-araw. Tulungan niyo po kami. Salamat po. Kami po ay maitaas at kami po ay maibaba at kayo po ang maitaas at maluwalhati. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, si Dr. Martin Lloyd-Jones ay mayroon pong sinabi tungkol po sa transformation, pagbabago. Ganito po ang pagkasabi niya. Siya po ay kilalang mangangaral at theologian. Tungkol po ito sa transformation, ayon sa kanya, ang spiritual na pagbabago o transformation ay hindi lamang basta mababaw na pagbabago ng ugali, kundi isang makapangyarihan at supernatural na gawa ng Diyos na nagbibigay ng bagong buhay mula sa espiritual na pagkamatay. Isa itong milagro kung saan binabago ng banal na espiritu ang kaluluwa, hindi dahil sa sariling sikap o lakas ng loob ng tao. Nagbibigay ito ng bagong disposisyon. Hindi nito binubura ang ating pagkatao, kundi binabago nito ang nagpapalakad sa ating isip at mga naisin. Hindi ito palamuti lamang sa buhay o simpleng gawaing pangrelihiyon. Ito ay revolusyonaryong pagbabago kung kay Kristo lumiligid ang buong direksyon ng tao. Ito ay simula kung saan naglalagay ang Diyos ng bagong simulain ng buhay sa loob ng tao. Dito ay passive ang tao habang kumikilos ang Diyos. Ayon kay Lloyd-Jones, ito ang unang pagkilos ng bagong kalikasan, first exercise of the new nature, kung saan itinitiwalag ng tao ang lumang pamumuhay at sinisimula ng bago sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya. Napakaganda po ng kanyang sinabi. Sa sinabi po niya, angat na angat po yung gawa ng Diyos na pagbabago sa isang makasalanan. Maliban ang tao o maliban ang Diyos, yung pagbabago ng tao ay gawa lamang ng Diyos. Maliban ng Diyos ang gumawa.
hindi po mababagong tao. So mga kapatid, nakaraan tinalakay natin ang kasapatan ni Kristo sa area na binuhay kasama ni Kristo. Mayroon tayong mensahe, maunawaan natin na ang pagiging muling nabuhay kasama ni Kristo ay nagpapakita ng espiritual na muling pagkabuhay na nagmamarka ng isang bagong pagkakilanlan at pamumuhay sa pamantayan ng Panginoong Hesus. At mayroon tayong binigyang pansin na 3 puntos, ang ating pakikipag-isa kay Kristo sa verse 1 and verse 3a. Then ikalawa, ang ating pag-iisip na makalangit, verse 2. Then ikatlo, ang ating pinagpalang pag-asa, verse 4. So mga kapatid, ayon kay Pablo, ang Colossus chapter 3, verse 5 to 11, ay naunawaan bilang direktang bunga ng doktrina ng union with Christ o pakikipag-isa kay Kristo at ang pundasyon ng progressive sanctification, patuloy na pagpapakabanal na alam natin yun ay yung gawa talaga ng Diyos. So pinapakita rito na ang Kristiyanong namumuhay o pamumuhay ay laging nakasalalay saan po kung ano ang nagawa ni Kristo. Huwag nating kalilimutan yon. Kumbaga indicative, gawa mismo talaga ng Diyos. So bago ito humingi ng tugon o tugon ng isang makasalanan o ng tao mula o aksyon ng mga mananampalataya na tinatawag nating imperative. So mga kapatid, ayon sa simula ng chapter 3 verse 1 to 4 na tinalakay natin nakaraan, ang mananampalataya po ay nasa kamatayan na. Saan? Kamatayan sa kasalanan, sa dating buhay. At pagkabuhay na muli kay Kristo. So ang utos na patayin ang makamundong gawa sa verse 5 na binasa kanina ay hindi para tubusin ang sarili, kundi pagpapakita po ito na patay na ang lumang pagkatao kaya dapat itong itakwil sa araw-araw. So, sana makita natin at maintindihan natin ano yung pinapakita nito. So, mahalagang talakayin natin ito upang lalo nating maunawaan ang katayuan natin kay Kristo. Kung tayo mananampalataya, ano nga ba ang tunay na katayuan natin kay Kristo? O sa mga wala pa, ay magandang tingnan natin ang ating sarili. Ano ang tayo mo sa harapan ng Diyos? Ano ang buhay mo ngayon? So habang tinatalakay natin ito mga kapatid, ayon sa binasa ng ating presider, tingnan natin. So, napakalinaw po sa ating parallel verse, ayon sa Ezekiel 36 verse 26, bibigyan ng Diyos ng bagong puso. Sino ang bibigyan ng bagong puso? Yung mga pusong bato. Siguro pamilyar ng mga kabataan, may kantang pusong bato eh. Pero pag sinabing pusong bato, masuwain yan. So bibigyan ng Diyos ng bagong puso. Ito po ay pangunahing tumutukoy sa tinatawag nating monergistic regeneration o ganap at soberanong pagkilos ng Diyos sa pagbabago ng espiritual na kalagayan ng tao bilang isang makasalanan. Alam natin, sa mga Kristiyano, before tayo patay sa espiritual. So, yun ang kalagayan nang wala pa sa Panginoon. Kaya mahalagang pakinggan mo ito. Kaya tuloy-tuloy tayo sa ating mensahe. Doon pa rin po tayo sa the sufficiency of Jesus Christ. Bibigyan natin ng pansin yung transformation through Christ. So ang kasapatan ni Kristo sa area ng pagbabago sa pamamagitan ni Kristo. Tunay na pagbabago ay kay Kristo lamang. Naalala ko nung araw, ako po ay nagkursilyo pa, maaaring nabanggit ko na ito sa preaching. Ang rektor po namin ay mga kilalang tao, artista. Johnny Pajardo, sa mga maedad na, kilala niyo si Johnny Pajardo. Si Ray Malonzo na naging mayor ng Caloocan, rektor namin ng mga yan. Pero after siguro 2 weeks o 3 weeks, balik na naman ako sa Tanggero. Kumbaga manginginom pa rin, nagbibiso pa rin. So mga kapatid, ang summary na mensahe natin ngayong umaga, ang tunay
na pagbabago ay masusumpungan lamang sa ating Panginoong Hesus. Wala nang ibang paraan para makamit ang tunay na pagbabago ng isang makasalanan. Wala nang ibang paraan. Pero iniisip mo, baka meron kang paraan. Useless yan. Babalik at babalik ka unless na mabago ang panloob mong pagkatao. At ang gospel lang, ang kapangyarihan ng ebanghelyo ang pwedeng bumago noon. So, pag sinabing pagbabago sa pamamagitan ni Kristo, isang malalim po ito. Panloob at panlabas na proseso na pinapatakbo po ng soberanong biyaya ng Diyos, sovereign grace. Nagsisimula po ito sa radikal na pagbabalik loob, yung tinatawag nating regeneration, na nagpapatuloy sa pamamagitan ng panghabang buhay na pagpapabanal. Ang mga Kristiyano, habang buhay pa tayo, nandun tayo sa process of sanctification hanggang sa dumating ang Panginoon. Patuloy na para maging wangis tayo ni Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ng kanyang salita. So mga kapatid, mayroon tayong 2 puntos ayon sa ating talata. Una, we must put off the old self that lives in the flesh. Dapat nating talikuran ang dating pagkatao na namumuhay sa laman. Verse 5 to 9. Then ikalawa, we must put on the new life in the image of God. Dapat tayong magbihis ng bagong buhay ayon sa wangis ng Diyos. Verse 10. At isasama natin yung verse 11. So mga kapatid, dapat nating talikuran ang dating pagkatao na namumuhay sa laman. Ibig sabihin, namumuhay sa makasalanang kalikasan. So pansinin nyo yung verse 5. Sabi po sa verse 5, patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi tayo makakatanggi mga kapatid before mayroon tayo nito. Tama? Malinaw po yan at kayo nakakaalam niya sa sarili natin at ang Diyos. So mga kapatid, una-unang dapat nating tingnan yung maintindihan natin yung salitang put to death. Pag-unawa sa pagpatay. Bakit pag ginagamit ni Pablo yung salitang death o kamatayan? Ang terminong put to death o patayin, ito po mga kapatid ay nagpapakita ng isang ganap at pangwakas na paghinto mula sa mga makasalanang pag-uugali. Siguro alam naman natin kung hindi natin salitang patay. Ibig sabihin, hindi na nag-i-exist yan. Pero pag pinag-usapan, as a Christian, ay hindi na po tayo dapat namumuhay dito, na nabanggit sa verse 5. So, ito po ay, para maging malinaw, ay sumasalamin po sa turo ng Panginoong Hesus. Ano yung turo ng Panginoong Hesus? Saan po yun? Sa Matthew chapter 5, verse 29 to 30. Babasahin ko po sa inyo. Kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Dukitin mo ito at itapon, sapagkat mas mabuti pang mawala ang isa sa inyong mga bahagi kaysa ang buong katawan mo ay mapunta sa impyerno. At kung ang kanang kamay mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon, sapagkat mas mabuti pang mawala ang isa sa inyong mga bahagi kaysa ang buong katawan mo ay mapunta sa impyerno. Makita mo yung pagpapahalaga ng Panginoon. Pero ang tanong, literal ba ito? Ay tayo may mata. Ay dudukutin ko na lang ito, pastor. Kasi dito nagmumula talaga pagkakasala eh. Itong kamay, puputulin ko na lang. Kasi naman mapunta ako sa impyerno na kumpleto. Hindi po ganon. Kung saan ang Panginoong Hesus po ay nagtuturo para maintindihan natin na mahigpit na hakbang upang iwasan ang kasalanan. Kailangan itong patayin. Kailangan magsugpo.
At tayo pong mga mananampalataya, mga kapatid, ay pinapaalalahanan sa ating bagong buhay kay Kristo at sa pangailang ituon ng ating isipan saan? Tinalakay natin yan nakaraan sa mga bagay na nasa itaas kung saan nakaupo si Kristo. So, yung salitang mortification of sin o pagkamatay ng kasalanan, ito po ay isang mahigpit na panawagan sa kamatayan sa kasalanan at lubusang pagbabago ng buhay. Kaya ang pinag-uusapan natin, transformation through Jesus Christ. So ang tanong, anong dapat nating patayin? Ay maliwanag. Pero ito, bibigyan ko ng pansin, yung unang bahagi na sinabi ng Panginoong o ni Apostol Pablo, yung immoralidad, yung immorality. Kasi po, yung sexual na immoralidad, sa Griego po ay porneia, na ibig sabihin po fornication. So tayo po, ay ako nga pala'y balo na, kayong may mga asawa, at walang asawa, kasama na ako doon. Pag sinabing fornication, may asawa o wala, pag ito ay sa mga walang asawa at ginawa bagay na ito, ay isang uri ng pakikiapid. Kaya gamitin natin yung salitang fornication. Ito po ay sumasaklaw sa lahat ng anyo na pinagbabawal po na sexual na pag-uugali. Kabilang po ang pangangalunya, pakikiapid at homosexualidad. Homosexual. So, alam po ba ninyo, gusto kong bigyan ng pansin nito, sa Grego, Romano, ang ganitong gawain, karaniwan po sa kanila, kadalasan. Tinatanggap po nila ito. Bakit po? Kasi nung panahon yun, at kahit nga yata ngayon, hindi ko alam, pinagbabawal yung pag-aasawa. Lalo na sa mga leader, yung celibacy. Pero yung mga reformador like John Calvin, Martin Luther, ay kinukundina nila ito. Dahil ang marriage ay ninordain ng God yan, isang marangal at hindi marumi sa harapan ng Diyos. Kaya lang, hindi po dapat dungisan. So yun po mga kapatid, gusto kong bigyan ng pansin yan. Siguro kaya laganap sa panahon nila kasi nga, pinagbabawal ng pag-asawa, ay ang tao makasalanan. O di gagawin na lang nila kung anong gusto. Ba't nila akong pagbabawal ng mag-asawa? Marunong din naman akong magmahal. Di ba? So, mga kapatid, para maintindihan natin, yung sinaunang iglesia, itinatawag sa isang mataas na pamantayan na sumasalamin po sa disenyo ng Diyos. Anong disenyo ng Diyos? Sa sexual, gaya ng nakikita sa Genesis. Kaya nga, mayroong pag-aasawa eh. Inordain ng God yung marriage eh. At ang maliwanag sa Genesis chapter 2, verse 24, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. At ito po ay pinagtibay ng Panginoong Hesus sa bagong tipan. Anong sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 19 verse 3 to 6? Basahin ko po sa inyo. At lumapit sa kaniya ang mga Pariseo at sinubok siya na nagtanong, naayon ba sa batas na hiwalayan ang asawa at sa anumang kadahilanan? Sumagot siya, hindi ba ninyo nabasa na ang lumalang, ayun, binalikan na yung creation. Yung sa Genesis. Hindi ba ninyo nabasa na ang lumalang sa kanila buwas sa pasimula ay siyang gumawa sa kanila na lalaki at babae. At sinabi, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman, kaya't hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Kaya nga, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Di dapat magkaroon ng immorality. Tayo pong may mga asawa, wala na pala akong asawa. Kayo may mga asawa, ingatan po natin. At kahit man ako, ingatan natin ang sarili. Kasi, ayaw ng Diyos ng karumihan. Binanggit din sa ating talata. Yung lust, yung passion. Ano pa? Na alam natin na yung karumihan
ay binanggit na yan sa lumang tipan, Leviticus chapter 15. Ngunit sa bagong tipan, mayroon pong moral na dimension. So binibigyan din ni Jesus ang kahalaga ng panloob na kadalisayan sa Matthew chapter 5 verse 8 na dinidiin na ang tunay na katuwiran ay nagsisimula sa puso. Kaya yung last, yung pagnanasa, kadalasan ay sa sexual, evil desire, ito po ay sumasaklaw sa malawak na hanay ng makasalanang pagnanasa na higit pa sa sexual na pagnanasa. Dinidiin po dito mga kapatid, ang pagnanasang ito ay nakaugat. Saan po nakaugat? Sa makasalanang kalikasan at salungat po ito sa pagnanasa ng Espiritu. Kung tayo mananampalataya, pinananahanan tayo ng Holy Spirit. Hindi pwedeng magkasundo yan. Kaya nga sinasabi ni Pablo sa Galatia, huwag kayong mamuhay sa laman. So, isa, binanggit po sa talata yung covetousness, kasakiman o pag-iimbot. Ito po isang walang kabusugang pagnanasa para sa higit pa kadalasan ng kapinsalaan ng iba. Minsan kasi, hindi nga sa'yo pinag-iimbutan mo eh. Hindi mo nga asawa, pinagnanasaan mo pa eh. So, hindi po. Ito po isang uri ng pagsamba o idolatry dahil inuuna nito ang material na ari-arian o kayamanan kaysa Diyos. Tayo iba na. Nagkaroon nga ng transformation through Jesus Christ Iba na yung mindset natin. So idolatry ay pagsamba sa anumang bagay maliban sa isang tunay na Diyos. So pagdidiin po natin mga kapatid, ang lumang pagkatao o dati nating buhay at ang mga pita ng laman ay hindi lamang dapat pigilan kundi patayin ng walang awa. Di ba nakakakita na tayo pag yung mga kriminal talagang halos patay na yung dinidikba. Dapat ganun ang ating pagtingin sa kasalanan. Patayin natin ng walang awa. Hindi ka dapat maawa sa kasalanan. Dahil laban yun sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan ang nagdadala ng galit ng Diyos. At ito ang isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Idolatry. Kalawang maintindihan natin yung understanding God's wrath. Bakit sinasabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas? Kasi may paghatol. Anong sabi sa verse 6? Dahil sa mga bagay na ito, take note po dahil sa mga bagay na ito na binanggit sa verse 5, dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kung tayo kay Kristo, hindi na tayo anak ng pagsuway. Before, ganun tayo. Dito, nililinaw ni Pablo, mga kapatid, kung tayo Kristiyano at sa mga taga-Kolosas na sinusulatan niya, itong iglesia, hindi na yung dating buhay. So mayroong paghatol. Ang puot ng Diyos po ay isang mahalagang konsepto sa Biblia na kumakatawan po sa kanyang matuwid na galit at paghatol laban sa kasalanan. Yun po. So, hindi ito basta-basta o pabago-bago, kundi isang tugon sa paghihimagsik at pagsuway ng tao. Ito po yung dinidiin sa verse 5 na kailangan patayin. Kasi mayroong darating na paghatol. So, binanggit na sa Romans chapter 1 verse 18 na binanggit ni Pablo, ang puot ng Diyos ay inihahayag. Saan? Laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan. Malinaw po yun. Alam nyo mga kapatid, ang puot ng Diyos ay isang paalala sa atin na ang kanyang kabanalan at katarungan at binibigyan din po dito ang kabigatan ng kasalanan. Kaya pag-ingatan nating lahat, kasama na ako doon. Kasi Kristiyano na tayo. At sa magiging Kristiyano pa, kung wala ka pa sa Panginoon, ito ang buhay mo. Nabubuhay ka sa kasalanan. Iyan ang totoo. Hindi dahil sa gumagawa ka ng kasalanan, kaya ka gumagawa ng kasalanan dahil makasalanan ka na.
Likas na ang pagiging makasalanan. Kaya nga, hinahamon kita habang pinapakinggan mo ito, ang tunay na pagbabago ay kay Kristo lang. So, tinuturo rin nito ang pangangailangan ng pagbabayad sala. Sana makita natin, maintindihan natin. Pag ipinapahayag ang gospel po, yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, hindi pwedeng hindi matats ang puot ng Diyos. Kasi napacified yung galit ng Diyos, yung puot ng Diyos, the wrath of God, dahil sa ginawa ni Kristo sa pag-aalay, pagbabayad sala sa mga, lalo na sa ating naniwala sa Kanya. Yan ang dapat nating tingnan. At isa pang dapat nating maintindihan kung bakit dumarating ang hatol, mayroon po talagang katiyakan ng huling paghuhukom. Alam nyo, hindi lang sa kasalukuyang hinahataw lang ka na ng Diyos, pero mayroon pang paparating na paghatol ng Diyos. Kaya kung hindi magkakaroon ng pagbabago at ang pagbabago ay kay Kristo lang, darating ang final judgment. Ito po ay magpapakita ng katiyakan na nalalapit na ang pagdating ng paghukom ng Diyos. So madalas na binabanggit po sa bagong tipan ang darating na paghukom bilang isang kasalukuyang katotohanan, hindi lang sa kasalukuyan, kundi sa darating pa. Mga kapatid, tingnan natin ang ating mga sarili ngayon sa harapan ng Diyos. Hindi nagbibiro ang Diyos, hindi nagbibiro ang salita ng Diyos. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 10, ang pagdating ng huling paghuhukom, pagdating ng Panginoon, ay para tila isang magnanakaw na bigla na lang darating, di natin alam. Paano kung huli na? Maraming tao nagsasabi, hindi, saka na ako magsisisi. Di pa naman darating ang paghuhukom. Hindi niya nalalaman yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Yung mga bagay na siya'y nananatiling buhay, nagtitimpi ang Diyos. Pero ang sabi na Romans chapter 2, verse 4 and 5, yung 5, nagtitipon ka ng galit. Kung di ka magbabago, nagtitipon ka ng galit. At pagdating ng panahon, umapaw man yan, hahatulan ka ng Diyos. So mga kapatid, ang dinidiin natin, ang katiyakan ng paghuhukom ng Diyos, ito po ay nagsisilbi na isang panawagan ng pagsisisi at pananampalataya. Kaya china-challenge ko yung mga wala pa sa Panginoon. Ang tunay na pagbabagong loob. Hindi mo kaya yan. Kahit pa magkaroon ka ng bear na naman, malapit na ang bear, papalapit na ang New Year, December, pagdiriwang ng December, marami nagdiriwang, lalapit na naman ang New Year. Anong gagawin? New Year resolution ko, hindi na ko inom, etc. Ang daming pangako, never mabago yan kung wala si Kristo. Kaya china-challenge kita. Ginawa na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nagsakripisyo na siya. Yun ang kanyang malaking biyaya na dapat mong maintindihan. At tayong mga mananampalataya, inaanyayahan bilang mananampalataya na mamuhay sa parang karapat-dapat sa pagkakatawag sa atin. Tinawag na tayo eh. Hello mga kapatid. Saan dapat din nating makita sa verse 7 to 9, yung awareness of past life. Kamalayan sa nakaraang buhay. Kumbaga, dapat titingnan din natin, mayroong awareness tayo. Parang iniisip natin, ay ganito ang buhay ko eh. Tulad ko, napaglaruan ng bisyo. Alam nyo nung araw, yung mga kabarkada ko, namamaril po ng manok. Ako po ang tagapulot, nilalagay sa sako. Masama, ano? Ano pong gagawin sa manok na hindi naman namin alam kung kaninong may-ari. Nagalit na galit nga siguro may-ari. Ako ang tagapulot. Mga kabarkada ko ang bumabaril sa manok, pinupulot ko. Ano gagawin namin? Pinupulutan namin yun. Maghapon ng inuman yan. Pero kung meron kang awareness doon, hindi mo na kailangan balikan. Kaya nga sinasabi ni Pablo,
put to death. Ano sabi sa verse 7? Mabilis lang po. Ang mga ito rin ang nilakaran ninyo noong una, sinasabi sa taga-Kolosas, nang kayo'y nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Ngunit ngayon ay itakwil na ninyo ang lahat ng mga ito. Galit, puot, masamang pag-iisip, panlalait at maruming pananalita mula sa inyong bibig. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Take note yung huling bahagi, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. O, dapat aware ka doon. Hindi mo na dapat balikan. So mga kapatid, yung lakad natin noon, yung daan ng ating pamumuhay, gaya na sinasabi ni Pablo sa taga-Kolosas, bago sila nakakilala, nire-remind ni Paul. Ganon din tayo mga mananampalataya. Isipin natin ang dating buhay. Babalik ka pa ba doon? Yung lagi kang punong-puno ng galit, di ka marunong magpatawad, yung laging galit ka, kaunting kibot, galit ka, nagsisinungalin. Hindi na dapat natin balikan yon. Ang sabi ng verse 5, patayin. Bakit po sinabi verse 5? Binanggit natin kanina, idolatry yun. Itong mga galit, puot, masamang hangarin, panirang puri, hindi na po dapat balikan. So, ang mga pag-uugaling ito, mga kapatid, ay laganap sa paganong kultura nung panahong yon. Kadalasan po, inuugnay sa pagsamba sa iba't ibang Diyos. So, mga kapatid, ang panawagan na talikuran ng mga daan o lakad na ito ay isang panawagan ng kabanalan. Tayong mga Kristiyano, lumakad tayo sa kabanalan. Hindi ito something na parang ang laki ng dala mong Biblia tapos lalakad-lakad ka sa daan. Hindi. Pagbabago ng buhay. Mag-reflect sa atin yung new identity in Christ. So, bilang mananampalataya, tayo tinatawag sa bagong buhay kay Kristo. Na alam natin, napabilang tayo o kinabibilangan ng pagbabago ng ating pagkatao. Dapat mabago po tayo. At hindi natin kaya ang sariling paraan. Tuloy-tuloy, tayong mga mananampalataya, may nakadikit pang kasalanan. At yun ang kailangang patayin. So, ang pagbabagong ito ay pinatutunayan ng pagtalikod sa mga negatibong pag-uugali tulad ng nabanggit sa mga talata. Tayo rin po mga kapatid ay tinawag upang mamuhay sa katotohanan na sumasalamin po sa katangian ng Diyos. Ano bang katangian ng Diyos? God is holy. So, sa Leviticus chapter 20 verse 26, ang tumawag sa inyo ay banal, kaya kayo ay magpakabanal. Sino nag-quote sa bagong tipan? Peter. Kung ang tumawag sa inyo ay banal, magpakabanal kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Verse 15 ng chapter 1 ng 1 Peter. Then verse 16, ang Diyos na tumawag sa inyo ay banal, kaya kayo ay magpakabanal. So mga kapatid, ang punto natin bilang mananampalataya, anumang kasalanan na mayroon tayo o nakadikit na kasalanan ay dapat nating patayin. Tayo, bilang nagbalik loob sa Panginoon, patuloy itong binabago ng kanyang biyaya. Yun po ang napakabuti ng Diyos. Alam nyo, Sabado pa lang, excited na tayo. Magsasama-sama na naman tayo tuwing Sunday. Bakit? Hindi para makita si sister o si brother, kundi inaasam-asam natin ano kaya ang mensahe ngayong linggo. Ito, sakto. Naway patuloy tayong baguhin ng Panginoon. Kasama na ako. Kasi ako, ikaw, tayong lahat, may mga kahinaan. Bakit? May nakadikit pang kasalanan. Huwag ninyong kakalimutan yon. Laban ito. Mayroon tayong struggle. Kasi kung ang Diyos na tumawag sa atin ay banal, nabiyayaan lang tayo mga kapatid. Yan ang isipin natin. Siya'y banal.
Alam nyo, hindi tayo angkop kasi makasalanan tayo. Pero dahil kay Christ, naging angkop tayo sa kabanalan ng Diyos. Bakit? Siya po yung namagitan sa atin. Siya yung nag-alay ng buhay. Banal ang Diyos. Pag-ingatan natin ang ating pamumuhay, araw-araw. Gusto kong sabihin sa inyo, may dalawa po akong quotation. Una kay Richard Baxter. Ayon kay Baxter na ang mga gawa tulad ng karumihan, masasamang pita at kasakiman ay mga kaaway na papatay sa kaluluwa kung hindi ito itatakwil. Kay John Owen, ganito sabi niya, ayon sa kanya, ang utos na puksain o patayin, mortify, sa talatang 5, nangangahulugan araw-araw na pagpatay sa natitirang tiwaling pagnanasa, kung hindi mo pinapatay ang kasalanan ang papatay sa iyo. Maraming Kristiyano, kilala nating Kristiyano, hindi naging aware na bumalik sa mundo. Kaya kailangan may awareness tayo sa dating buhay natin. Huwag mo nang balikan. At hindi mo kaya yon. Pwede kang bumalik kasi may nakadikit na kasalanan. Pero tumingin ka kay Christ. Kaya challenge ko yung mga wala pa sa Panginoon. Ako po inamamanik sa inyo kung ako may kinakausap dito. Huwag niyong sayangin ang buhay sa pamumuhay sa kasalanan. By status, kapag wala kay Kristo, nasa ilalim tayo ng galit ng Diyos. Pero ang good news, si Christ, napacify na yung galit ng Ama at ibinuhos kay Christ na dapat sa atin, sa iyo, kung wala ka pa sa Panginoon. Hinahamon kita, lumapit ka sa Panginoon, hingin mo ang awa. Kasi, habang nabubuhay tayo dito sa mundo, hindi natin alam kung kailan darating naalis tayo sa mundo. Pero samantalahin mo na yung goodness ng Diyos, basahin mo yung Romans chapter 2, verse 4 hanggang 5. Yung kabutihan ng Diyos na sa kabila na ikaw ay namumuhay sa kasalanan, pero ang kabutihan ng Diyos nandyan. Bakit? Nananatili kang humihinga. Nakakakain ka. Pero by status sa harapan ng Diyos, kaaway ka ng Diyos dahil wala sa si Kristo. Kaya makilala mo si Kristo. So kung naunawaan natin ang tungkol sa pagpatay, verse 5, ang puot ng Diyos, verse 6, at sa kamalayan sa nakaraang buhay, verse 7 to 9, ano ang dapat nating gawin? Ikalawang puntos. We must put on the new life in the image of God. So mga kapatid, dapat tayo magbihis ng bagong buhay ayon sa wangis ng Diyos. Sabi ng verse 10, at kayo'y nagbihis na, past tense na ginamit, at kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa inyo. Wow! Kasi binago na ni Kristo. Pero ang good news, yung process of sanctification, patuloy na binabago tayo araw-araw. Kaya the way na tayo sumasamba, the way na tayo umaaten sa mga fellowship, the way na nagtitipo ng mga banal, tinuturuan tayo ng Diyos para tayo lalong magpatuloy sa kabanalan. Sabi po ni John Calvin, ang bagong sarili o new self kay Kristo ay nakakamit sa pamagitan ng tunay na pagsisisi na binubuo ng dalawang bahagi. Ang pagtatatwa sa sarili, yung self-denial, at ang pagbabagong buhay na tinatawag nating regeneration na gawa ng banal na espiritu. Ito ay ang pagtalikod sa makasalanang kalikasan mula kay Adan at pagsusuot o pagbibihis ng bagong pagkatao na inihayag at binuhay kay Kristo. Yun po, bilang mananampalataya, tayo tinawag, nakabihis na natin ang bagong pagkatao kasi na kay Kristo na tayo. Yung mga wala pa, magbibihis pa yan. Pero yung pagbibihis na yon ay kailangang magpatuloy. Sige nga, sa literal na,
Papayag ba kayo na ang inyong damit na 2 buwan na hindi na pinapalitan? Hindi kayo magsusuot ng bagong damit? Di ba pag nagsuot tayo ng bagong damit, ang bango-bango, no? Pero pag nadumihan ng konti, ganon ang nilalarawan ng Kristiyano eh. Pag sinuot mo na yung bagong damit, bagong buhay kay Kristo, nadudungisan kasi meron pa nakadikit eh. Sa paglalaba, hindi naman totally na aside ang di ba? Nung araw kami naglalaba sa ilog, ako naka-assign sa mga puti. Ako naka-assign kasi kami mga lalaki, kami yung mga naglalaba eh. Sako-sako eh. Pero ako naka-assign sa puti, kukusutin ko may babalon, tapos lalagyan ng kolor. Alam niyo yung di kolor? Ibibilad sa araw. Pero hindi na perfect. Mayroon pa rin dungis. Ganon tayo, kahit nagsuot na tayo, nagbago tayo ng pagkatao, may nakadikit pang kasalanan. Iyon ang bertud ng process of sanctification. Patuloy na pinababanal. Kasi hindi pa po tayo ganap. So, yung paghubad sa lumang sarili o lumang pagkatao at pagsusuot ng bagong pagkatao, nakaugat po ito kung ano yung katayuan natin kay Kristo. Kristiyano na tayo eh. Ito po ay nagpapakita ng isang bagong nagaganap sa buhay ng isang mananampalataya. So yung imahe ng pagbibihis nga po ay nagpapakita ng isang sinasadyang aksyon. Katulad dito ng pagpapalit ng damit na binanggit ko kanina. So ito po ay sumisimbolo ng pag-alis mula sa lumang makasalanang kalikasan at pagyakap sa isang bagong pagkakilan, identity in Christ. So yun po mga kapatid, sinabing pagyakap sa ating bagong identity in Christ ay ibig sabihin po nito pagtatakwil. Tatakwil mo na eh. Aalisin mo na yun eh. Yung lumang pamamaraan ng kasalanan. At saan tayo yayakap? Sa isang buhay na may katuwiran at kabanalan. Ito po ay araw-araw mga kapatid. Yung pamumuhay po dito sa ating bagong identity Christ ay ibig sabihin paglalaan ng buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun naman ang pinaka-highest calling natin eh. Binabago ka na ng biyaya. So ang pinupunto natin, ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang theory, kundi isang puspusang pagkilos sa bawat araw. Magbihis talaga ng bagong damit o magbihis ng bagong pagkatao. Identify through Jesus Christ. So nabanggit po ng ating talata, knowledge and image of the Creator. Ito po ay tumutukoy sa original na paglikha, sa creation. Paano ba nilikha ang tao? Genesis 1:27, alam natin yan. Ayon sa wangis ng Diyos. Kaya lang, yung una nating magulang bumagsak. So, ang pagbagsak ng tao ay sumira sa wangis na ito. Pero ang good news, through Jesus Christ, nagkaroon po ng restoration. Ito yung sinasabi sa Ephesians chapter 4 verse 24 na tayo ay magbihis ng bagong pagkatao ayon sa katotohanan at larawan ng lumalang sa atin. At ito rin ang binabanggit ng ating talata. So mga kapatid, yung larawan dito ay hindi physical na wangis, yung image, kundi isang spiritual at moral na wangis sa Diyos na nagbibigay diin sa kabanalan, katuwiran at pag-ibig. Nung hindi pa bumabagsak ang tao, holy sila, perfect sila. Kaya lang bumagsak, na damage ang buong sangkatauhan. Itunuring na makasalanan at yun ang naging buhay. Pero good news, yung pagbabalik loob o yung proseso ng pagpapanumbalik na ito ay isang katuparan ng plano ng Diyos sa katubusan nung matubos tayo. Ito yung tinuturo ng Scripture na manumbalik yung wangis ng Diyos sa atin. Katotohanan o kaalaman at wangis ni Kristo.
So yung pangunahing layunin, maipakita po yung karakter ni Kristo dahil siya ang perpektong larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ay tinalakay na natin yan, Colossians chapter 1 verse 15. So ang proseso ng pagbabago ay patuloy na nagpapakita na ang spiritual na paglago at maturity sa buong buhay ng isang mananampalataya ay dapat tuloy-tuloy yan. Yung terminong knowledge o kaalaman, dito ay tumutukoy sa isang malalim at karanasang pag-unawa sa Diyos at sa kanyang kalooban. So, yung bagong pagkatao ay patuloy na hinuhubog po mga kapatid ito at binabago sa kaalaman at kabanalan ayon sa wangis ng Diyos. Kasi yan po yung purpose ng process of sanctification. Maging katulad tayo ni Kristo sa yung ating panganay, sa yung ating ehemplo, makonform tayo kay Jesus Christ. So mga kapatid, ang punto natin, ang isang tunay na mananampalataya ay binago ng banal na espiritu, kaya't hindi na sila alipin ng kasalanan, kundi patuloy na pagbabago ayon sa wangis ng Diyos. Di ba tayo natutuwa? Kay buti ng Diyos, bumagsak ang una nating magulang, then nandun agad yung pangakong grace doon sa Genesis chapter 3, si Christ. Nandun na agad yung biyaya. Makikita natin na talagang napakabuti ng Diyos para ma-restore na tayo makonform sa image ng Diyos. Yung verse 11 po, anong sabi sa verse 11? Titingnan natin dyan yung pagkakaisa kay Kristo. Titingnan natin, nagbigay ng dito si Pablo sa verse 11, dito'y wala ng Griego at Hudiyo, tuli o dituli, ng barbaro at siesta, ng alipin ng malaya, kundi si Kristo ang lahat na nasa lahat. So, meron pong unity na kay Kristo. So, ito po ay sumasaklaw sa pagiging sentralidad ni Kristo sa buhay ng mananampalataya at sa iglesia. So, yung pagiging lahat kay Kristo ay pagpapakita po ng kanyang kadakilaan at kasapatan na doon sa temang pinaliwanag ni Pablo sa Colossians chapter 1 verse 15 to 20. Diniscuss na natin yan. So yung sa lahat ay nagpapakita ng pananahan ni Kristo sa bawat mananampalataya na pinag-isa sila sa isang katawan. So ito po ay sumasalamin sa misteryo ng Ebanghelyo. Dapat nating maintindihan, ano ba itong misteryo? Alam niyo, yung mga Hudiyo at Gentiles, hindi sila magkasundo yan. Hindi sila ano ang tingin ng mga Hudiyo sa Gentiles? Aso. Marumi. Tayo mga Gentiles. Pero, kung saan yung presensya ni Kristo ay lampas sa lahat ng pagkakaiba ng tao na tinutupad ang pangako ng isang bagong nilalang. So yung paghahari po ni Kristo ay nag-aalis ng makasalanang pagtatangi ng lahi. Estado, kultura, Grego man o Hudiyo, alipin o malaya, sapagkat si Kristo ang lahat sa lahat. Kayo, hindi ko naman kayo kamag-anak. Sino ba kayo? Ako, Batanggenyo. Pero magugulat ka, tayo kay Kristo iisa. Hindi ba kayo, hiwaga yun eh. Na nakasundo na matagal na inilihim nung unang panahon. Na ngayon wala nang pagkakaiba ang Hudiyo at Gentiles. Alipin o malaya, isa na kay Kristo. Lagi kong nabanggit dito sa pulpito, iba-iba yung ating estado sa buhay. May mga Ilocano, may mga Bisaya, may Batanggenyo, iba-iba ang lingwahe. Pero nagkakaisa tayo, daman-dama yung pag-ibig, di ba? Kasi isang pamilya tayo kay Christ. Nakakahalubilo natin ang mga foreigner na Kristiyano, nakakaisa. So,
Mga kapatid, binibigyan din ng talata kay Kristo, ang lahat ng mananampalataya ay merong unity na lampas nga po sa mga hadlang sa kultura, etniko at lipunan. So wala na pong pagkakaiba. Iisa tayo kay Kristo. Tinatawag tayo ng ebanghelyo na sirain ang hadlang at pagtatangi na naghahatid sa atin. Kaya nga dito sa church, sana wala ditong paborito. Kumbaga may paborito, ganyan, may pagtatangi. Isa tayo. Ano estado natin sa buhay, mayaman o mahirap, isa lang tayo. Huwag nyo kaming tingnan na pastor lang. Kami kapatid din ninyo. Iisa tayo kay Kristo. Nagkaroon lang kami ng tungkulin na kailangan kayong pangalagaan. Pero pantay-pantay tayo. Isang salvation lang, grace lang. Biyaya ng Diyos. Kaya dapat mamutawi dito ang pag-ibig at pagkakaisa. So, dapat itong humubog kung paano natin tinitingnan ang ating sarili at ang iba. Mahalin natin ang isa't isa. Kung nagkasala, magpatawaran. Ang point natin, pinag-isa ng ebanghelyo ang mga mananampalataya upang mamuhay ng may pag-ibig, pagkakaisa at pagpapatawaran na sumasalamin sa karakter ng Diyos. Kaya nga sa Biblia, magpatawad ka kung paano ka pinatawad ng Diyos. Di ba? Magmahal ka kung paano ka minahal ng Diyos. At sabi ni John, ang tayo natutong magmahal sa isa't isa bilang magkakapatid. Bakit? Siya ang unang nagmahal. Paano niya tayo minahal? Ibinigay ang kaisa-isang bugtong na anak. At sa ating pagsampalataya, nagkaroon tayo hindi lang ang buhay na walang hanggan na pangako, kundi nag-manifest yung love, understanding ng bawat isa. Yun ang dapat makita sa church. Humility, love, and understanding. Wala dapat payabangan. At wala rin pandaraya. O, may isip ninyo, si Pastor madaya sa laro. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, katamon, mga kapatid, bilang mananampalataya, tayo tinawag upang mamuhay ng may katiyakan na ito po ay sumasalamin sa ating bagong identity through Jesus Christ. So, kabilang dito ang kamalayan na pagsisikap na tanggihan. Kumbaga, yung terminong ginamit ko dito, magsikap tayo, tanggihan natin. Pag alam nating kasalanan. Kasi ako, gusto kong i-testify sa inyo. Ako po ay matagal na nagbiyahe ng jeep. Sabi daw, pag driver ay sweet lover. Tama ba yun? Hindi, ang dami pong temptation talaga. Pero ang isang naging itinatak ko sa isip, mahal ko yung aking mag-ina at paano ako makakalabas dito pag ginawa ko ito. At ang number one nag-motivate sa akin yung takot sa Diyos. Kahit nung ako'y binata pa. Ang daming temptation. Di man ako gwapo, pero yun ang totoo. Gwapo talaga. So mga kapatid, bagamat inuutusan tayong patayin ang mga makasalanang pag-ugali sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, naway tunay na nga nating malampasan at mangyari ang mga bagay na ito upang makapamuhay tayo ayon sa wangis ng Diyos na lumikha sa atin. Isipin po natin yon. Kasi ang design ng Diyos, nasa wangis niya. Banal, matuwid, perfect. Pero dahil nadungisan ng kasalanan, kaya habang hindi pa bumabalik si Kristo, inilagay tayo. Una, iniligtas tayo, na-justified tayo. Then, inilagay tayo sa process of sanctification. Tuloy-tuloy yan habang nandito tayo sa mundo. May laban tayo. Kaya ingatan natin ang ating mga sarili. So, ang pinaka bagay na dapat nating isipin, bakit natin gagawin yon, ay para sa kalawalhatian ng Diyos.
pinaka-chip ng ating buhay ng tao to glorify Him and makapiling forever. Diba? Panghuli po, ayon kay John MacArthur, tungkol po ito sa transformation. Ang transformation through Christ o spiritual na pagbabago ay isang divine miracle kung saan ang isang makasalanan ay ganap na binago mula sa loob palabas. Hindi ito simpleng pagpapalit lamang ng ugali o panlabas na gawi, kundi ang pag-alis at pagpapalit ng lumang pagkatao ng isang bagong likha na kauri ng kabanalan at katuwiran ng Diyos. Malinaw po ang sinabi niya, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Diyos, sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa kabutihan ninyo. Salamat sa kadakilaan ninyo sa umagang ito. Lagi kong binabanggit sa aking panalangin at kahit sa pulpitong ito, tunay nga pong mahal nyo kami. Totoo ang sinabi ni Pablo na inumpisan ninyong mabuting gawa sa amin kung saan ang kaligtasan ay tatapusin ninyo hanggang sa muli ninyong pagparito. Ama, salamat po. Isang pagpapatunay na sa aming pagpapatuloy, lagi po kayong nagtuturo ng mga dapat naming gawin. Dahil ang plano po na pagliligtas ninyo sa aming katubusan ay maihatid kami tungo sa kaluwalhatian na walang kapintasan. Maiharap kami na walang kapintasan sa inyong presensya pagdating ng panahon. Kaya Ama, salamat po sa bawat isa sa umagang ito at patuloy nyo kaming samahan bilang mananampalataya at bilang wala pa sa inyo ang mga maaring nandito, kahabagan nyo po at iligtas nyo po ng inyong biyaya at kahabagan sa pamamagitan ni Kristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.